Hello, magandang araw mga bossing. Meron tayong gagawin ngayon. Isang bench grinder na ayaw umandar kung hindi mo itulak yung kanyang, paikutin natin para umandar. Ano kaya ang posibleng sira? Madali lang ito. I-share ko sa inyo kung anong gagawin. Try nga natin salpak natin sa ating outlet. 220 volts, yan, walang response. Pag ikutin dito, ayan, sakta pa lang iikot. Ito yung mga kailanganing gamit natin. Hindi naman siguro lahat, pero meron tayong ganito. At least kung may kailangan tayo, hindi na tayo manghiram, no? Iba na talaga pag may sariling gamit. Mayroon akong dalawang klaseng bearing or gear puller. Itong malaki, pero masyadong malaki yan. Kaya ito na lang, medyo maliit ito ang gagamitin natin pangtanggal sa kung meron tayong tatanggalin na bearing. Makikita din nyo rito na mayroon tayong dalawang testers na gagamitin. Isang analog, yung luma, yung nasa itaas, at ito, digital multi-tester. Ito naman yung luma, analog multi-tester. Ito naman yung ating soldering lead, 6040. Ito yung ating 60 watts na panghinang. Ito naman yung pang balat ng ating wire. So huwag na nating patagalin. Titingnan natin ang kapasitor dahil walang torque. Kung defective yung kapasitor, kailangan mo pang ikutin ang shaft para gumana. Kalimitan kapasitor yan, meaning baka mababa na ang kanyang capacitance. Kaya gagamitan natin ng tester ito. So for now, tanggalin natin ang kapasitor. Ilagay ko sa 10K ang selector switch ng ating multi-tester na analog. Pag pumalo, tapos babalik, baliktarin, pumalo, babalik. Okay yan Yan ang pag-test ng kapasitor. Sige. Tingnan natin. Yan, pumalo, bumalik. Baliktarin natin ang kapasitor. Pumalo, bumalik ang needle. Ewan kung klaro ninyo. So, ibig sabihin, okay itong kapasitor as far as our analog multi-tester is concerned. Ulitin natin ang pag-testing para mas klaro. Mas makikita ang paggalaw ng needle. Pag pumalo pa kanan at saka bumalik pa kaliwa, ibig sabihin okay. Baliktarin natin ang direction. Pag pumalo pa kanan ulit tapos bumalik pa kaliwa, good yan, no? Tingnan nyo. Yan, pumalo pa kanan, bumalik. Baliktarin ang kapasitor. Pumalo pa kanan, bumalik ang needle. Ulit. Pumalo pa kanan at bumalik ang needle. So good talaga ito. Ngayon itong digital multi-tester ang ating gagamitin. Anong reading? 1.6 microfarad. No, 1.6, 1.59, 1.6, more or less mga ganyan lang, no? Tapos baliktarin natin ang kapasitor. Tingnan natin anong reading. 1.57. Ganyan ang kanyang capacitance. Ibig sabihin bumaba. Kasi kung bumaba man, hindi lalampas ng 10% sa 2.5 microfarad. Dahil kung itulak natin ng konti, umikot naman, hindi lang ang problema kapasitor, kundi may problema sa loob, baka bearing, kaya buksan natin ito. Pero in the meantime, pagtiyagaan muna natin ang kapasitor. Salamat sa ating digital multi-tester dahil nalaman natin bumaba talaga ang capacitance ng kapasitor. Mabuti na lang hindi switching ang gamit, no? Dahil kung switching circuit tapos nag-iba ang capacitance, lumampas sa limit, masusunog ang mga piyesa. Malapit na nating mabaklas ang housing ng motor at nang makita natin ang bearing kung okay pa ba. Pero kalimitan ito talaga ang pinapalitan ko, yung ibang mga nagpapaayos sa akin
At pagkatapos niyan, gumagana na. Hopefully, ganito rin ang mangyayari nito. Pukpukin natin ng dandahan para matulak palabas. Tanggalin din natin itong rubber. Mahirap ikutin ang bearing, maganit. Ito ang dahilan bakit ayaw umikot kung hindi natin itulak. So, gamitin natin itong bearing or gear puller para matanggal ang bearing. Pwede rin naman pukpukin, kaso lang bakit kailangan mong pukpukin, meron naman tayong gamit. So, simple lang ang paggamit. Ito, kita nyo. Habang iniikot natin pa kanan, ang bearing ay umuurong. Tingnan nyo ang bearing. Ito na, natanggal na natin ang bearing. Itong kabila naman, kabilang bearing ang ating tatanggalin. Ganon din ang pamamaraan. Iikutin pa kanan at dandahan namang uurong ang bearing na ating tatanggalin. Ito na, natanggal na natin ang pangalawang bearing. Ito yung mga bagong bearing na siyang ipapalit natin para ayos na ayos. Buksan natin. Ito yung kanyang bearing na papalitan natin dahil ang hirap talagang ikutin, no? Maganit. So, palitan natin ito ng bagong bearing. Tingnan nyo itong bagong bearing. Oh, ang lambot, paikutin. Walang problema. So, ikasana natin ang bagong bearing. Gamitan natin ng lumang pangtanggal ng spark plug. Ang sampukin natin, no, para maipasok yung bearing. Tapos na. Yung kabila naman. Ganon din ang ating gagawin. Yung rubber na tinanggal natin, hindi natin kalimutan na ibalik. Kung ano yung binaklas, tinanggal natin kanina, ibalik natin. Ganun lang. So, ibalik na natin ang mga screws at nang malapit na itong matapos. So, ikabit natin ulit ang kapasitor para maiwasan natin na makuryente sakaling mahawakan natin ang katawan nitong bench grinder. Gumamit tayo ng shrinkable tube pang insulate natin. Magsolda tayo, maghinang tayo. I-fit natin ang ating shrinkable tube para iwas electrocution. Hindi tayo ma-electrocuted. Wala tayong lighter, kaya itong pangsolda na lang. Mainit din naman ito eh. Ito yung pang-shrink sa tube. Ito yung multi-tester natin. Nasa continuity test tayo. Ito yung power switch. Lagyan natin ng power switch dahil walang power switch yun. Walang palo. Naka-off kasi, no? On, walang palo din yan. So magkabilaan, yan nakadugtong, yan. Meaning pag naka-on, yan ang nakadugtong. So ito yung magkabilang linya, no? Hindi dapat mag-cross yan. So ito yung linya natin, no? Sa cordon, yung blue at saka brown. Yan, putulin natin yan
para dadaan sa switch. Itong isang linya dyan, isang linya naman dyan din sa kabila. Puputulin natin para padadaanin natin sa switch. Dapat itong dalawang linya ang padadaanin natin sa switch para talagang sigurado pag naka-off, off talaga. So puputulin lang natin. At hindi natin kalimutan, lagyan din natin ng insulator. Ito yung shrinkable tube, hindi na kailangan yung electrical tape. Ilagay na natin itong wheel grinder at nang subukan. I-plug in na natin sa ating 20 volts na saksakan. Okay, thank you. Success. Maraming salamat sa inyong panonood. Umabot kayo ng hanggang dito. Thank you so much. God bless us all.